The Ombudsman is investigating Senator Loren Legarda and her son, Batangas Representative Leandro Leviste, over alleged anomalies involving Leviste's solar firms. Let's bring in mobile journalist Arles de los Santos for the details. Okay, Arles, what exactly are these allegations against Senator Legarda and Congressman Leviste? Denise, alam mo kanina umaga ay tahimik at wala pa tayo naririnig na ganitong mga developments, no? Pero ngayong hapon nga ay kinumpirma ni Ombudsman Boying Rimulya na pumasok na sa preliminary investigation itong reklamo nga na umano'y plunder at graft kay Senator Loren Legarda pati sa anak nito na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kaugnayan ng umano'y ghost electricity. Kasunod nga yan ng prangkisa na ibinigay ng pamahalaan dito kay Leviste doon sa Solar Philippines na kumpanya nito, no, na Ani Rimulya ay nasa higit 10 bilyong piso daw ang commitment dapat o yung halaga ng kuryente na dapat sana'y mapapakinabangan ng publiko pero hindi nagagamit at hindi nagamit dahil nga raw yung ilan dito ay hindi naipatupad yung mga proyekto, nagkakaroon ng harang at tila monopolyo dito nga sa solar or renewable energy dahilan nga para magkaroon ng investigasyon. At tinanong natin Denise kung kailan pa nga ba sinimulan itong investigasyon na ito, no? Ayon kay Rimulya ay November pa lamang ay tinitignan nila ito pero sinimulan ang investigasyon nitong January 2026. Narito ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente, pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbad itong dapat production na gagawin na solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Okay, Arles, just to be specific, again, ano ba yung laws and provisions? What does the Ombudsman believe has been violated here? At ano naman yung sinabi niya na naging role dito ni Senator Legarda? Denise, so far yung umano'y nga raw na nalabag, no, ay yung plunder and graft cases dahil naniniwala si Ombudsman Boying Rimulya, no, na meron umano kinalaman si Senador Loren Legarda para nga makuha umano ni Leviste yung prangkisa mula sa Kongreso. Ginamit daw yung kanilang legislative or legislative branch connection maging yung regulatory, no, kasi pati si dating DOE Secretary Alfonso Cusi ay kasama nga sa mga inirereklamo at posibleng makasuhan nitong plunder, no. Hindi naman daw kasi basta makukuha ni Leviste yung kontrata o yung bilyong pisong kontrata kung wala nga umanong impluwensya ng kanyang ina na dati naman nakaupo bilang Senate Chairman for the Finance o katumbas daw yan ng Appropriations Committee Chairperson ng House of Representatives. At Arles, ano naman daw yung ebidensya na meron yung ombudsman o kumbaga yung ginamit nilang basihan para dito sa investigasyon na ito? Sa ngayon, Denise, ay wala pang specifics na ibinibigay si Ombudsman Boying Rimulya pero kasama ito nga sa kanilang tinitignan, no, yung ilang mga kontrata na hindi na-execute, yung ilan ng mga firms or areas na hindi pa rin natatayuan, no, and yung monopoly nga umano na kanilang nakikita dahilan nga daw para mahirapan magka-access at magkapag-produce ng mga solar plants and other related renewable energy programs, no. May nabanggit pa nga itong si Rimulya na kahit daw sa Cavite, sinubukan nila na magkaroon ng solar firm, yung planta ng solar energy, no, na nasa 40 to 80 hectares daw yung laki pero hindi rin napagbigyan, no, dahil kailangan nga daw magpaalam muna sa Solar Philippines na control naman ni Leviste. Pero aabangan natin kung ano pa yung ibang mga espesipiko na mga detalye nito at yung bigat pa nitong reklamo nga na posibleng kaharapin ng mag-inang Leviste Legarda dahil sa ngayon na tumungtong na ito sa preliminary investigation ay mabibigyan sila ng pagkakataon na sumagot sa mga alegasyon. Sige, pag-usapan natin yung sagot ng dalawa mamaya. But in terms of numbers, Arles, how much are we talking about here? Again, public money, government projects, in totality, gaano kalaki yung involved dito? Denise, ayon kay Ombudsman Rimulya ay nasa 10 billion pesos daw yung hindi na ibigay na serbisyo o halaga ng kuryente mula dito sa mga solar firms, no, at commitment ni Leviste para sa pagbibigay ng renewable energy. Pero ang posible daw na epekto niyan ay nasa higit 100 bilyong piso pa, no, dahil yung kuryente daw na sana ay napapakinabangan at mapapakinabangan ng publiko ay hindi na nagamit. At kani-kanina lang nagsalita si Representative Leviste, Arles?
Denise, so far hindi pa natin nakukuha yung balita na yan. Medyo abala sa mga pangyayari pero nauna na itinanggi ito ni Leviste yung mga alegasyon na ito dahil noong January 2026 pa lamang ay pinagbumulta na si Leviste ng 24 billion pesos ng Department of Energy dahil din umano sa hindi pag-meet or pagkakasunod nito sa mga commitment na ibinigay nito sa pamahalaan nang ibigay sa kanya ang solar energy franchise. Punta naman tayo dito sa kaso ni former House Speaker Martin Romualdez. What is the update, Arles? So far, Denise, ang kinatanong ni dating House Speaker Martin Romualdez na ano pa daw ba yung magiging ebidensya na sasandigan ng Office of the Ombudsman sa mga reklamo na binubuo sa kanya. Gayong Department of Justice na nga raw ang nagsabi mismo na merong probable cause para nga sampahan ng reklamong cyber libel at perjury si Attorney Levito Baligod maging yung mga umano'y dating bagman ni Zaldico, yung tinatawag na 18 Maleta Boys. Pero sa kabila daw niyan ay haharapin niya yung mga reklamo laban sa kanya at inaasahan na haharapin niya raw ito ng patas. Habang tinanong naman natin kanina ang Office of the Ombudsman kung ano na ang update dito. So far, ang sinabi nila ay sa ngayon hinihintay pa nila ang counter affidavit ni Romualdez at ng iba pang mga personalidad na kasama sa nilulutong kaso naman ng plunder, direct at indirect bribery, maging ng money laundering. All right, thank you for those updates. Again, that was mobile journalist Arles de los Santos.